What's up mga tropa? Ito na naman si Omid Matt at ito ang aking first video sa pre-board series. Now, ang pre-board series ko ay about, obviously, preparation sa board exams na kung saan ako ay magbibigay ng hints and tips, shortcuts, and calculator techniques na pwedeng gamitin during that examination. Now, gusto ko lang i-emphasize, importante pa rin na meron kayong matibay na fundamental. Kasi hindi natin alam talaga ilalabas sa board exam. And ang pwede mong kapitan doon is yung inyong fundamental. Otherwise, eto, konting tulong lang itong ibibigay ko. Let's go! Okay. So, ang topic natin ngayon is kung paano mag-solve ng first order homogeneous equations. Ito muna yung pinili kong topic since madaling hanapin yung homogeneous equations. May mga simple siyang pattern. If hindi nyo maalala, masasabi natin na homogeneous yung differential equation kapag yung sum ng mga exponents ng variables per term ay pare-parehas. Tulad ng nakikita nyo sa screen. Pwede nyo ring reviewin yung mga iba ko pang videos. Now, ang isa pa sa naging dahilan dito is, although madali siyang hanapin, medyo mahaba yung solution niya. At tandaan, tulad na sinasabi ko sa mga naunang videos, limited lang yung oras natin sa pag-solve ng problem. At kung time consuming to, sayang naman, wala bang mabilis na paraan? Eto yun, meron. Para mas maintindihan agad, let's solve this problem first. Obviously, sa unang tingin pa lang, alam natin na homogeneous yung problem. Now, kung solve natin to na mano-mano, tulad ng sinabi ko kanina, abutin tayo ng siyam-siyam. Wala bang mas mabilis na paraan? Now, ito yung tuturo kong steps. Una, yung given na question, since may dy at dx yan, i-isolate natin yung dy at saka dx. Lilipat natin yung x squared dy sa kabila. Now, tandaan, yung dy over dx is basically y prime lang din or derivative ng function. Okay? Here's the fun part. Kung titingnan nyo yung options na A, B, C, and D, lahat sila, y ang isolated. Y is equal to something lagi. Paano ko mapapalabas ang y prime? Sa first year sa calculus, paano natin makukuha ang y prime? Tama, derivative. At ito yung logic dun. Since kaya kong i-transform yung given problem sa kanyang dy over dx form, kaya kong i-isolate yung dy over dx, ibig sabihin, if nag-direct substitute ako ng value sa calculator at kinuha ko yung derivatives ng mga options at parehas sila, yun yung sagot. Nakakalito ba? Tingnan nyo. Okay, ang bago sa problem nito is magkasama ang variables x and y. Dati kasi x lang eh. At kung maalala nyo doon sa mga earlier videos, yung variable lang na pwede nating i-input sa calculator kapag kukuha na tayo ng derivative is yung pang variable x lang. X lang yung pwede nating lagyan ng numerical value. Makikita nyo sa video. Which begs the question, ano yung pwede kong ilagyan ng numerical value for y? Hindi pwedeng basta manghula-hula lang tayo ng number. Bawal yan. Anong solusyon? Dito medyo haba yung sistema pero since naka-calculator tayo, di naman din ganun katagal gawin. Ang mangyayari, bago kukunin yung values ng nasa main problem, kukunin ko muna yung value ng y sa options. Nakakalito, ito. Tingin tayo sa letter A. Kukunin ko muna yung value ng y. Direct substitution muna. Para uniform tayo, ang gagawin ko is x is equal to 1. Tandaan, naka-regions. At ito yung nakuha nating value ng y. Now, kukunin ko naman yung derivative ng option A. Ito yung kanyang derivative. Ito yung sa tasing y. Ito yung derivative. Ngayon, babalik ako sa main problem. Direct substitution din.
papalitan ko yung x ng 1 kasi yun yung ginamit nating value ng x sa pagkuha ng derivative kay option A. At yung y, papalitan natin nung nakuha natin kanina. Okay, so yun ang punto ko, hindi ako basta nanghula ng value ng y. Kinumpute ko muna siya. At once na nagawa ko yun, ito yung lumabas sa calculator. Saka ko ipagkukumpara. Magkaparehas ba yung nakuha kong derivative ng option A at yung direct substitution ng problem? Magkaiba, di ba? So therefore, mali yung A. Ulitin ko na naman yung step kay B. Kukunin ko muna yung value ng y. Tapos kukunin ko yung derivative. X equals to 1 pa rin. Saka ko isa-substitute yung values ng y at ng x dun sa main problem. Tama! Magbabago yung value ng y lagi kada options. Gusto ko i-emphasize yun. And that's the answer. Hindi pa rin magkaparehas, therefore hindi tamang sagot ang B. Rinse and repeat. Letter C. Ano una kong kukunin? Tama! Yung value muna ng y. Wag muna yung derivative. Value muna ng y. O saka mo kunin yung derivative. Yung nakuha kong value ng y, substitute ko dun sa initial problem. X is equal to 1 pa rin. Magkaparehas, ikumpara. Hindi magkaparehas, mali ang C. Siguro di na yung sagot, pero patunayan natin tama yung D. Kunin muna yung value ng y. Derivative, x equals to 1. Tandaan, yung x lang yung pwede nating hulaan ng initial value, yung y kailangan computin. Tapos substitute natin yung values ng y at ng x dun sa given problem. Compare. Parehas na parehas. Therefore, D is the answer. Ganun ha? Okay. Okay. Problem number 2 naman. This time, madaling-madali lang yung binigay kong problem. Kita naman na para ma-achieve ko yung dy over dx or ma-isolate ko yung dy over dx, inilipat ko lang yung 2xy sa kabila by dividing them both sides. Now, ang bago dito is yung mga options. Unlike dun sa problem number 1, this time, y squared yung nakasulat, hindi lang y. At may problema tayo doon. Kasi ang goal natin is makuha yung y prime. Para makuha yung y prime, kailangan ang naka-isolate ay y lang sa mga choices. Hindi y squared, hindi y cubed, hindi negative 3y, so on and so forth. Y lang. So ano gagawin? Dito natin gagamitin yung natutunan natin sa algebra. We will brute force our way here. Kailangan kong i-convert yung mga options sa y equals to function of x. Ibig sabihin, itong A, option A, ililipat ko muna yung negative 4x squared sa kabila, tapos square root, para matanggal ko yung y squared. That way, ma-achieve ko yung gusto kong y is equal to f of x. Na-isolate ko yung y. Obviously, kailangan ko rin palitan yung forms ng option A, or rather option B, option C, at option D. Para minsanan na. Saka ako magpo-proceed sa solution. Now, review tayo. Ano yung una kong gagawin? Tama! Kunin ko muna yung value ng y. Kasi yung kailangan natin, hindi siya pwedeng hulaan rather eh. Hindi siya pwedeng hulaan. So, assume natin na x equals to 1. At ito yung value ng y. Ngayon, ang isa-substitute natin dun sa given problem. Yung x is equal to 1 at ito yung value ng y. Nakalimutan ko, kukunin din pala natin yung derivative. Singit ka na dito. Parehas ba? Hindi. Therefore,
Hindi sagot ang A. How about sa B? Kunin natin ang value ng y. Actually, nang sinubukan ko to kanina, hindi pwede yung x equals to 1, 2, 3, and 4. Nagkakaroon ako ng math error na sagot. Ang pwede is yung x equals to 5. At if x equals to 5, ito yung value ng y. Next step, kunin yung derivative ng option B kasi na-isolate na natin yung y. Ano yung huli kong gagawin? Tama! Substitute! Substitute ko yung value ng y at ng x dun sa main problem. Tandaan, x equals to 5 ang ginamit natin para sa option B. And this is the answer. Parehas ba yung nakuha ko sa derivative ng option B? Parehas na parehas. Yes. So therefore, B is the answer. O nga pala, hindi ko nasabi kanina pero tatandaan, yung arbitrary constant C ay ignore natin. Arbitrary constant naman siya eh. So kung plus or minus siya, gagawin lang natin siyang 0. Pero kung may nakamultiply siya rather sa variable, gawin natin siyang 1. Basta ang punto, ignore natin yung arbitrary constant. Ang importante dito is yung x and y values. Okay? Option 3 naman. Okay, problem number 2 naman. This time, tahimik muna ako. Kayo muna. Nakuha niyo ba yung sagot? Anong letter? Okay, kung nakuha nyo, it's good. Paliwanag ko lang sa ibang nahihirapan. So obviously, itong given ko isang homogeneous equation na naman. At ang unang kailangan kong gawin is i-transform yung given problem sa dy over dx or i-isolate ko yung dy at dx. So madali lang naman. Divide both sides by x. Tapos na. Now, next step. Punta ako sa option A. Ano una akong gagawin? Tama. Bago ko substitute yung y, i-isolate ko muna si y. So, ililipat ko yung positive x sa y plus x sa kabila. Next. Tama. Kukunin ko yung value ng y. Kunin muna yung value ng y. Let's assume that x equals to 1. At ito yung value ng y. Next, ano gagawin? Kunin yung derivative ng option A. X equals to 1 pa rin. Ito yung makukuha kong value. Pangatlo, yung pangapat, pinakahuling step. Tama. Isa-substitute ko yung value ng x at value ng y dun sa main problem. Pagkukumpara natin kung parehas. At kapag dinirect sub, ito yung magiging sagot. Parehas or hindi? Hindi parehas. So, hindi sagot ang A. Matter of elimination lang naman. Option B naman. Ano unang gagawin kay option B? I-isolate si y. Next, anong gagawin? Tandaan, naka-radians dapat ang calculator. Huwag kakalimutan yan. Ito yung value ng y. Susunod, kukunin ko yung derivative. X equals to 1 pa rin. Then, substitute ko yung nakuha kong value ng y dun sa given problem. X equals to 1 pa rin. Then we compare. Parehas ba? Hindi pa rin parehas. Therefore, hindi sagot ang B. Option C. Ano unang gagawin? Isolate ang y. Tama. Then, kunin mo na yung value ng y.
kunin na substitute natin yung nakuha natin yung value ng y dun sa given problem. X equals to 1 pa rin. Parehas or hindi? Parehas na parehas. So, hindi ko na kailangan gawin yung D. Kasi, sagot na agad yung C. Okay? Straightforward lang naman. Medyo may konting algebra. Pero, kumpara naman sa manual method ng homogeneous equations, mas mabilis to. Lalo na't multiple choice. Okay? If you want more sa ganitong klaseng sample sa homogeneous equations, magdagdag ako ng sample kung gusto niyo yun. Comment down below. Kailangan ko ng malaking tulong at feedback nyo. Okay. If wala na, let's wrap this up. Pahinga muna tayo. See you on the next video. Peace.